Ito ang kuwento ng isang pagkakamali. Isang tanging salita na hindi naintindihan na nagpadala sa 5,000 sundalo sa isang martsa ng pagpapakamatay, direkta sa gitna ng isang hukbo na may 60,000 katao. Dapat sana ay nalipol sila sa loob lamang ng ilang minuto, nawasak ng kanyon at nayurakan sa putik ng 10,000 sumusugod na mangangabayo. Dapat sana ay naging isang talababa na lamang sila, isang babalang kuwento ng sakuna sa militar. Ngunit ang nangyari sa halip, sa maulap na parang ng Minden, ay naging isa sa pinakakakaiba at maalamat na tagumpay sa kasaysayan ng militar. Upang maunawaan kung paano nangyari ang gayong nakamamatay na pagkakamali, kailangan nating makita ang larangan ng digmaan tulad ng pagtingin ng dalawang commander noong umaga ng Agosto ng 1759. Ito ang malupit na sentro ng 7 Years' War. Isang tunggalian na kumalat sa iba't ibang kontinente. Dito, sa mga estado ng Alemanya, ang labanan ay personal. Ang nakataya ay ang electorate ng Hanover, ang ninunong tahanan ni Haring George na ikalawa ng Gran Britanya. Para sa mga Pranses, ang pagbihag dito ay isang kahihiyan para sa koronang British. Para sa alyansa ng Britanya, Prussia at maliliit na estado ng Alemanya, ang pagpapanatili nito ay usapin ng dangal at estratehikong pangangailangan. Ang susi sa buong tanghalan ng digmaang ito ay ang pinatibay na lungsod ng Minden. Sa harap ng lungsod na iyon ay nakatayo ang hukbong Allied, isang pinagtagpi-tagping puwersa ng mga British na nakapulang Amerikana, mga Hanoverian na nakaasul at mga Hessian. Ang namumuno sa magkakaibang puwersang ito ay ang Allied commander na si Duke Ferdinand ng Brunswick, isang lalaking ang pangalan ay binabanggit ng may paggalang sa buong Europa. Isang protege ni Frederick the Great mismo, nagtataglay siya ng isang malamig at mapanuring isip na nakikita ang larangan ng digmaan bilang isang komplikadong suliranin na dapat lutasin. Hindi siya isang general na mahilig sa pabigla-biglang pakikipagsapalaran, kundi isang dalubhasa sa kalkuladong panganib na kilala sa pag-akit sa kanyang mga kalaban na sumobra sa kanilang kakayahan. Ang humaharap sa kanya ay ang Pranses na komander, isang kumpiyansang aristokrata na kumakatawan sa militar na kapurihan ng Pransya. Lubos siyang naniniwala na nadaig niya sa taktika ang kanyang maingat na kalaban. Pinili niya ang kanyang pwesto gamit ang mata ng isang mandaragit. Ang kanyang hukbo na may 60,000 kalalakihan ay nakaayos sa isang posisyon ng matinding lakas. Ang kanyang kaliwang bahagi ay nakaangkla sa maputik at hindi madaarang lupain ng Great Peat Bog. Ang kanyang kanang bahagi ay nakasandal ng husto sa malawak at mabilis na agos ng Ilog Weser na binabantayan ng mga kanyon ng Minden mismo. Ang kanyang sentro, isang nakapandidiring konsentrasyon ng 85 eskwadron ng mga piling kabalyero at malakas na impanterya, ay nakatalaga sa bukas na heathland lupaing tila sadyang ginawa para sa isang maramihang pagsugod ng kabalyero. Naglatag siya ng isang perpektong bitag. Ang plano ay isang modelo ng estratehikong kagandahan. Gumamit ng isang hiwalay na pangkat upang bantaan ang likuran ng Allied na pipilit sa kanila na magpadala ng maliit na puwersa pasulong sa bukas na lupain. Kapag ang puwersang iyon ay nakabukod na at lantad, pakakawalan ng Pranses na commander ang kanyang malakas na dagok. 10,000 sa pinakamahuhusay na mga ngabayo ng Pransya ang susugod pasulong at lilipol sa kanila. Nalilikha ng bugso ng takot na gugulong sa buong hukbong Allied. Ito ay isang walang kamali-maling plano sa papel. Ngunit ang isang walang kamali-maling plano ay nakadepende sa walang kamali-maling pagpapatupad. Ang Allied commander ay may sariling plano para sa isang koordinadong pag-atake na umaasa sa tumpak na tiempo. Ang kanyang utos na inilaan para sa kanyang buong hukbo ay para sa pagsulong na magsimula na may pagtambol ng mga drum kapag ang isang partikular na hudyat na kanyon ay pinaputok na. Ngunit sa kalituhan ng digmaan, ang mensahe ay ipinagkatiwala sa isang batang Aleman na aide na nahihirapan sa mga detalye ng wika, ng pag-uutos, ay naghatid ng isang kritikal na binagong bersyon sa impanterya ng British. Ang utos na nakarating sa kanila ay ang sumulong sa tunog ng mga drum, habang ang mga tagatambol ng isang malapit na baterya
ay nagsimulang tumambol ng ritmo para sa kanilang sariling paglipat ng posisyon. Ang maling utos na iyon ay naisagawa. Ang utos nang makarating ito sa hanay ay walang katuturan. Ito ay isang sentensya ng kamatayan na ibinigay sa isang mahinahong tinig. Susulong na ngayon, magmamart sa pasulong sa isang matatag na bilis. Nang walang kulog ng sumusuportang artilerya, nang walang sarili nilang kabalyero upang protektahan ang kanilang mga gilid, maglalakad sa 1,000 yarda ng bukas na lupain, direkta sa mga bibig ng 66 na kanyo ng Pranses at sa naghihintay na yakap ng pinakakinatatakutang kabalyero sa Europa, ito ay dapat na isang sakuna at nakagigimbal na hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, ang utos ay inulit para sa mga profesional na sundalo ng hanay ng British at Hanoverian. Ang isang utos ay ganap. Ang mga veteranong koronel ay nagpalitan ng matatalas at nagtatanong na sulyap. Nakikita nila ang mga hanay ng Pranses, isang malawak at nakatatakot na dagat ng mga puting Amerikana at nagniningning na mga bayoneta. Nakikita nila ang madilim at siksik na kumpol ng kabalyero sa gitna ng linyang iyon, isang nakapulupot na ahas na naghihintay na tumuklaw. Ngunit ang mga drum ay tumatambol. At dahil dito, ang disiplina na nakatanim sa loob ng maraming taon ng walang humpay na pagsasanay ay nanaig sa bawat instinto para mabuhay. Sa tunog ng 5,000 pares ng bota na tumatama sa basang lupa bilang isa, ang linya ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito isang nagmamadaling pagsugod, kundi isang matatag at determinadong ritmo na tila nangungutya sa kabaliwan ng sitwasyon. Ang mga bandila ay ibinuklad, ang mga mapagmalaking sutlang pamantayan ng 6 na rehimyentong British na sumasabay sa hangin ng umaga. Ang linya ay isang perpekto. Hindi natitinag na pader ng mga tao, humahakbang palayo sa nalalabi sa kanilang sariling hukbo. Isang isla ng pula na dahan-dahang gumagalaw sa isang luntiang parang. Mula sa kanyang pwesto ng pag-uutos, pinanood ng Allied Commander ang lahat ng may ganap at nakakasuka sa sikmurang sindak. Agad siyang nagpadala ng kanyang pinakamabibilis na mga ngabayo upang patigilin sila, ngunit huli na ang lahat. Ang brigada ay nakatalaga na. Mahinahong nagmamartsa, patungo sa alam ng bawat sundalo. Sa larangang iyon, natiyak na kamatayan. Kaya ano ang mangyayari kapag ang 5,000 lalaki ay sumunod sa isang utos na alam nilang inilaan upang patayin sila? Kung nasisiyahan kayo sa mga kuwento ng hindi kapanipaniwalang katapangan laban sa mga imposibleng pagkakataon, ito ay isang perpektong sandali upang mag-subscribe sa aming channel. Sinasaliksik namin ang mga labanan at mga bayani na halos nalimutan na ng kasaysayan, at ang inyong suporta ay nagpapahintulot sa amin na patuloy na isalaysay ang kanilang mga kuwento. Mula sa mga linya ng Pranses, ang tanawin ay sinalubong muna ng ganap na pagkalito na mabilis na naging isang mapanirang kagalakan. Nagtawanan ang mga opisyal na Pranses. Ang kaaway ay sadyang naglalakad sa lugar ng patayan ng kusa. Ito ay isang regalo. Ang lupa ay nagsimulang yuminig habang ang 11 eskwadron ng mga piling kabalyero ng Pransya ay sumugod pasulong. Ito ang kapurihan ng hukbong Pranses, ang sariling kabalyero ng hari na nakasuot ng nagniningning na bakal na sandata at may pluma na mga helmet, isang alon ng mga kabayo at matalas na bakal. Ang una at maayos na trote ay naging mabilis na takbo at pagkatapos ay naging isang ganap, dumadagundong at nayayanig na lupang pagsugod. Ang pulang linya ay malapit ng mabura sa kasaysayan, ngunit ang mga opisyal na British ay may isang lihim na sandata na malapit na nilang ipakawala, isang radikal na bagong paraan ng pagpapaputok. Para sa mga lalaki sa pulang linya, ang mundo ay lumiit sa tanawin at tunog ng papalapit na bagyong iyon. Ang ingay ay isang pisikal na puwersa, isang nakabibinging dagundong ng mga kuko ng kabayo at mga sigaw ng pakikipagdigma na humahampas sa mga pandama. Ang araw ay kumikinang sa isang kagubatan ng mga nakahugot na sable, ang instinto na tumakbo, na sirain ang pormasyon, na magpaputok ng walang direksyon, at tumakas ay isang sumisigaw na tinig sa isip ng bawat tao. Ngunit ang linya ay nanatili. Ang mga opisyal at sarhento ay mahinahong naglalakad sa likod ng mga hanay. Ang kanilang mga tinig ay matatag sa gitna ng tumitinding ingay.
Huwag muna magpaputok mga bata. Hintay. Hintayin ang utos. Hayaan silang lumapit. Isinara ng kabalyero ang distansya, 400 yarda, 200, 100. Sa 50 yarda, ang hangin ay makapal sa amoy ng pawis ng kabayo. Gayunpaman, ang linya ay nanatili. Ang mga musket ay matatag, isang pader ng tahimik at naghihintay na mga tao. Pagkatapos ay dumating ang utos, isang solong matalas na salita na humiwa sa kaguluhan tulad ng hagupit ng latigo. Apoy, mula sa isang dulo ng 9 na rehimiento hanggang sa isa pa, isang solong, perpektong koordinadong putok ang sumabog. 5,000 musket ang nagpaputok ng sabay-sabay, isang nakabibinging putok ng kulog na nagpakawala ng isang bagyo ng tingga at makapal, nakakasulasok na usok. Ang epekto sa sumusugod na kabalyero ay sakuna, ang harapang hanay ng mga mangangabayong Pranses ay naglaho na lamang, bumagsak sa isang sumisigaw at nagkabuhol-buhol na tumpok ng kamatayan at paghihirap. Ang kanilang momentum ay nakuha na tila baga sila ay bumangga sa isang matatag na talampas ng granito. Ang mga eskwadron sa likuran ay bumaon sa mga labi ng mga nasa unahan, na lumikha ng ganap at nakatatakot na kaguluhan. Isang alon ng magaspang na hiyawan ng tagumpay ang sumabog mula sa mga redcoat, ngunit walang oras para sa pagdiriwang. Sa mekanikal na kahusayan na bunga ng walang katapusang pagsasanay, muli silang nagkarga, itinatambak ang pulbura at bala. Hindi sila natinag. At sa hindi kapanipaniwalang paraan, sumusulong pa rin sila, humahakbang sa mga katawan ng mga bumagsak na kabayo at tao, habang ipinapatuloy ang kanilang hindi mapipigilang martsa pasulong. Ang Pranses na commander ay galit na galit. Ang kanyang aristokratikong dangal ay nasugatan. Nag-utos siya ng pangalawa, mas malaki pang pagsugod. Inihahagis ang kanyang mga reserba 32 eskwadron ng kanyang pinakamahuhusay na dragoons at cuirassiers. Sa pagkakataong ito, ang atake ay mas malawak, mas mabigat na naglalayong gapiin ang mapanghamong brigada sa pamamagitan ng purong dami. Muli, ang lupa ay yuminig. At muli, ang pulang pader ay naghintay. Itinigil nila ang kanilang pagsulong. Inayos ang kanilang mga linya at pinanatili ang kanilang putok nang may hindi makataong kahinahunan gamit ang isang sopistikadong sistema ng pagpapaputok ng platoon. Ang mga rehimiento ay nagpakawala ng isang gumugulong at tuloy-tuloy na serye ng mga putok, isang ripple fire na lumikha ng isang matagal na bagyo ng tingga. Ang resulta ay pareho pa rin, patayan. Ang pagsugod ay umurong, wasak, at duguan. Ang mito ng superioridad ng kabalyero ay sistematikong ginigiba, putok sa bawat madugong putok. Ang disiplina ay halos hindi makatao at pinatunayan nito kung gaano kalakas ang impanterya. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba kung anong iba pang imposibleng tagumpay sa kasaysayan ang nais ninyong talakayin namin sa susunod. Ang mga Pranses ay natigilan. Ang kanilang pinakamahusay na kabalyero ay nalipol. Ngunit ang mga pagod na sundalo ng impanterya ay papalapit na ngayon sa mga kanyon ng Pranses at 60,000 kalalakihan. Ang kanilang imposibleng pagsulong ay magiging mas mahirap pa. Ang sentro ng Pranses ay hindi lamang wasak. Ito ay nalipol. Isang bumubuka at dugo ang butas ang napunit sa kanilang linya. Ang mga piling kabalyero ng Pranses na 2 beses na nawasak ay isa na ngayong magulo at demoralisadong pangkat na dumadaloy pabalik sa pag-atras lagpas sa kanilang sariling impanterya. Ang mga brigada ng impanteryang Pranses ay lantad na ngayon. Ang kanilang moral ay gumuho. Ang kabuuan at mapanirang tagumpay ay hindi na lamang isang posibilidad. Ito ay isang katiyakan. Isang solong, mapagpasyang pagsugod na lamang ng kabalyero ang kailangan. Gayunpaman, sa isang kalapit na burol, ang buong pangkat ng kabalyerong Allied, 24 na sariwang eskwadron sa ilalim ng pamumuno ng incompetent cavalry general na si Lord George Sackville, ay nakatayo ng perpekto at nakakabaliw na walang kagalaw-galaw. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita ng Allied commander ang sandali ng may perpekto at masakit na kalinawan. Ito ang punto ng pagbabago sa labanan. Sa digmaan, marahil kahit sa kanyang karera,
Bumaling siya sa kanyang aide at ipinadala ito ng mabilis kay Sackville, dala ang pinaka-urgent na utos na maiisip. Sumulong. Nakikita mo ang pagkakataon. Sugurin ang lantad na gilid ng Pranses. Panalunin ang labanan. Ngunit hindi gumalaw si Sackville. Mukhang nalilito siya. Nag-aalangan, marahil ay sadyang nagbubulag-bulagan. Kinuwestiyon niya ang utos. Aling bahagi ang susugurin ko? Tanong niya. Natila baga ang malaki at bumubuka na butas sa linya ng kaaway ay hindi malinaw na nakikita. Si Ferdinand, na pinapanood ang kawalan ng kilos na ito sa pamamagitan ng kanyang spyglass sa isang estado ng tumitinding at nag-aapoy na galit, ay nagpadala ng pangalawang mensahero, pagkatapos ay pangatlo, at sa wakas ay pang-apat. Bawat isa ay may dalang mas desperado at malinaw na bersyon ng parehong simpleng utos. Sugod, sa ngalan ng Diyos, sumugod kasama ang buong pangkat ng kabalyero. Ang isa sa kanyang mga aide ay sumakay, nang napakabilis kaya ang kanyang kabayo ay halos bumagsak na, dumating upang matagpuan si Sackville na hindi pa rin gumagalaw at isinantabi ang protocol upang isigaw ang mga utos ng Duke. Gayunpaman, nag-alinlangan pa rin si Sackville. Ito ba ay kaduwagan? Ang pagkaparalisa ng loob sa kritikal na sandali? Ito ba ay isang tunay bagaman hindi mahusay na hindi pagkakaunawaan? O ito ba ay isang bagay na mas madilim, isang personal na galit sa kanyang dayuhang Aleman na commander? Ang mga lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno ay halos nanginginig na sa pagnanais, nagpipigil sa bit, desperadong sumali sa laban. Ngunit ang kanilang commander ay nanatiling paralisado. Ang kaibahan sa larangan ay kitang-kita at trahiko. Sa ibaba, sa gitna ng labanan, ang 9 na rehimyento ng impanterya na gumawa ng imposible ay pagod na at duguan. Matapos dumanas ng mahigit 1,000, 400 kaswalti, halos 1/4 ng kanilang lakas. Gayunpaman, patuloy pa rin silang tumutulak pasulong. Sa itaas nila sa burol, ang kabalyerong allied, sariwa, malakas at hindi nagalaw ng labanan, ay nakaupo lamang sa kanilang mga kabayo, nagiging mga manonood na lamang. Bawat segundong lumilipas ay nagpapahintulot sa mga Pranses na mag-organisa ng isang pag-atras sa halip na dumanas ng isang ganap na pagbagsak. Ang labanan ay napanalunan ng iilan, ngunit ang digmaan para sa kabuuang tagumpay ay nawawala dahil sa kawalan ng kilos ng isang tao. Ito ay isang sandali ng nakagigimbal na kontrobersya na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga istoryador. Kung ang kuwentong ito ng hindi kapanipaniwalang katapangan at nakalilitong kawalan ng kilos ay may dating sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang tao na nagpapahalaga sa kasaysayan gaya ninyo. Ang labanan ay napanalunan hindi sa pamamagitan ng isang huli at maluwalhating pagsugod, kundi sa mabagal at pilit na pag-atras ng isang wasak na hukbo. Ang tagumpay ay ganap na nagligtas sa Hanover at nagmarka ng isang mapagpasyang pagbabago sa digmaan. Habang ang Allied commander na si Duke Ferdinand ay ipinagbunyi bilang isang bayani sa buong Europa, ang pangalan ni Lord George Sackville ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Pinabalik sa Britanya ng may kahihiyan, hinarap niya ang isang pampublikong court-martial. Ang hatol ay matindi, bima apa-a. Napatunayan siyang nagkasala ng pagsuway at idineklara siyang hindi karapat-dapat na maglingkod sa kanyang kamahalan sa anumang kapasidad sa militar. Ito ay isang hatol na sumira sa kanyang karera at nagbigay ng anino sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang tunay at pangmatagalang pamana ng labanan ay hindi kabilang sa kahiyahiyang Panginoon o sa tanyag na duke, kundi sa mga mapagpakumbaba at hindi kilalang mga sundalo ng impanterya na nanindigan sa linya. Habang ang mga pagod na sundalo ay nagpapahinga sa larangan ng digmaan sa gitna ng mga labi, isang simple at kusang tradisyon ang isinilang. Sa kanilang walang humpay na pagsulong sa heath, nagmartsa sila sa mga hardin ng Aleman at dumaan sa mga bakod na namumukadkad ang mga ligaw na rosas. Bilang tanda ng kanilang hindi kapani-paniwala at halos hindi mapaniwala ang tagumpay, ang mga lalaki ay nagsimulang mamitas ng mga rosas na ito at ilagay ang mga ito sa kanilang mga tricorn na sombrero at sa kanilang mga punit-punit at may mantsa ng pulburang uniforme. Ang simpleng gawang ito ng kagandahan sa gitna ng kapangitan ng digmaan
ay naging isang nananatiling simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay isang tradisyon na nag-ugat, isang tahimik na pagkilala sa araw na naglakad sila sa impyerno at lumabas sa hindi kapani-paniwalang paraan sa kabilang panig. Hanggang sa araw na ito, sa unang araw ng Agosto bawat taon, ang mga inapo ng mga rehimyento ng 6 na unit ng British na iyon ay ginugunita ang Minden Day. Nagsusuot sila ng mga rosas sa kanilang mga palamuti sa ulo bilang parangal sa kanilang mga ninuno. Isang buhay na paalala na ang kasaysayan ay kung minsan ay isinusulat hindi ng mga perpektong plano, kundi ng hindi kapani-paniwalang katapangan ng mga ordinaryong sundalo na noong isang umaga ng tag-init, matagal na ang nakalipas, ay sumunod lamang sa kanilang mga utos at naglakad patungo sa alamat. Salamat sa pagsama sa amin sa hindi kapani-paniwalang kuwentong ito. Kung nais ninyong makakita ng higit pang mga kuwento ng mga labanan na humubog sa ating mundo, tiyaking nakasubscribe kayo sa channel at nakabukas ang mga abiso. Ipaalam sa amin sa mga komento kung anong bahagi ng kasaysayan ang sa tingin ninyo ay karapat-dapat na isalaysay sa susunod.